umaga. Yes, Samahan mo po kami sa aming pagsasalo-salo sa isang mainit na kainan ng iyong mainit na tinapay ang iyong salita. yes. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah! Talagang imagisin ka sa umaga ay isang malaking biyaya na galing sa Panginoon. Kagabi, meron kami ni-rescue, madaling araw. Wala siya. Kaya ako yung anak ko, hindi ako makakapunta rito. God is good! All the time. Ano ba yung pinag-aralan natin makarang? Tungkol sa mga tipan, no? Partikular sa bagong tipan. Sabi yung pinag-aaralan natin, wala yung program. Umpisa tayo sa Genesis, katapusan ng taon, tapos tayo sa Revelation, no? Hindi naka-program yun. Ngayon, umpisa na naman tayo sa Genesis, bagong taon, nananipan yun, no? Karinawa, marami tayong matutunan. Yes. Natutunan natin noong nakaraang linggo, review lang tayo konti bago tayo umabante. Tungkol sa tipan na ginawa, Yes. panahon ng baha, merong palatandaan, rainbow. Yes. Ano pa siya, no? Sa Genesis 6:5-8, Genesis 9:1-17, tipan na ginawa ng Diyos kay Noah. Nung makita ng Diyos na si Noah ay sumamba sa kanya, nag-alay ng handog, nagkaroon siya ng pakikipagtipan dito sa pamilya ni Noah. Yung baghari ay kanyang pinalabas. Sabi sa Genesis 8:20-22, matapos na maghandog si Noah, ang Diyos ay nakipagtipan sa kanya. Yeah. Pangalawang tipan, yung tipan naman kay Abraham, no? Sa mga Bible school, parang dalawang tipan lang ang tinuturo dyan, eh. Sa Bible, meron na tatlong tipan, eh. Actually, marami pang ibang tipan, eh. Sa Old Testament, marami pa yung maliliit na tipan sa mga tao. Pero ito yung particular na pakikipagtipan ng Diyos in general sa lahat ng tao. Kasi yung pa ng Diyos kay Noah, general yun, eh. Sabi ng Diyos kay Noah ay mula ngayon ang lahat ng mga hayop matatakot sa iyo. No? Tipan ng biyaya. Kay Abraham naman, ang tipan naman kay Abraham, Genesis 17:15-27, ito naman ay tipan ng pangako ng pagpapala. Sabi ng Diyos kay Abraham, sumunod ka sa akin, at pararamihin ko ang iyong lahi at gagawin kong makapangyarihan sila, pararamihin ko sila. At ang tipan na ito ay Genesis 15:1-21, matapos na maghandog, sumamba si Abraham, nagpagtipan ng Diyos sa kanya, at nagkaroon ng palatandaan yung tipan na yun, yung kanilang pag-aari, no, yung pagpinuli, no, yung katulad ng ginagawa sa atin. Actually, sa atin, hindi katulad sa atin, eh. Sa atin, yung ginagawa hinihiwa. Yung tipan na yung kay Abraham, tinatanggal yata yung pag pina-expose yung pag-aari ng lalaki. No, hindi ang kabastusan, ha, pero yan ay ginawa ng Diyos na tipan sa lahi ni Abraham. Sabi niya, lahat na magiging anak sa lahi mo, magiging anak mo na lalaki, pagdating ng 8 years, sabi niya, ay tutuliin. At may mga ritualitos doon, may mga ritual, yung dugo, kung anong gagawin doon sa kanyang dugo. Yun ang pangalawang tipan. Tawag doon, lumang tipan, kasi yun yung pinakaluma. Kay Noah, kay Abraham. Ito ngayon, nandito ngayon tayo sa pinakabago, na halos magkakapareho, halos parehas. Meron lang ilang mga pagkakaiba. Yeah. Dito sa bagong tipan, ang tanda ng tipan ng Diyos sa kanya, sa atin ngayon, ang lahat ng tatanggap kay Kristo ay tatatakan ng tipan, ng pakipagtipanan ng Diyos at ng tao. Ano yung tatak na ilalagay? Espiritu Santo. Lalagyan tayo ng Espiritu Santo. Yeah. Meron ding mga pagkakatulad dito sa ginawa ng Diyos sa tatlong tipan na ito. Una, doon sa tipan na yun, sabi sa 2 Peter 2:5, kaya saan nagpakipasa mo? 2 Peter 2:5.
tipan ng Diyos kay Abraham. 2 Peter 2:5. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, kalawang Pedro 2:5, Yeah. ginunaw ng Diyos ang daigdig. Nakita niya dito sa lumang tipan, tipan kay Noah, tipan kay Abraham, hanggang sa bagong tipan, magkakaugnay. Dito sa bagong tipan, tinuturo yung tipan na yun ang ginawa ng Diyos kay Abraham. 2 Peter 2:5, si Apostol Pablo nagtuturo dito. Ay, si Pedro. Sabi na Apostol Pedro, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, binabanggit niya yung tipan ng Diyos kay Noah, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Alam ni Pedro, yung tipan na ginawa. Pinapangaral din niya. Wala siyang iniligtas maliban kay Noah na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. Anong ginagawa ni Noah? Bakit siya iniligtas ng Diyos? Meron siyang ginagawa. Anong ginagawa? Sila ay nangangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. Okay, ano ba yung tungkol sa matuwid na pamumuhay? Ano ba yung ibig sabihin ng matuwid na pamumuhay? Para mas maintindihan natin, yung mga salita kasi sa Bible, kung minsan hindi mo siya maintindihan So, para sa maintindihan mo, pwede mong gamitin yung kabaligtaran ng salita. Sa English, meron yung tinatawag sa dictionary na tawag doon, yung kabaligtaran. Synonyms, antonyms, tama ba? Nanay Pachi, no? Nanay Pachi kasi, mahusay sa English. Sabi dito sa 2 Peter, doon sa lumang tipan kay Noah, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, makasalanan, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Bakit ginunaw? Dahil sa kasalanan noong unang panahon. Kaya itong si Noah, ang Diyos ay nakipagtipan sa kanya sapagkat meron siyang ginagawa. Anong ginagawa niya? Siya ay nangangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. Pag sinabi mong matuwid, edi ang kabaligtaran nun ay ligo-ligong pamumuhay. Nanay Pachi na, ligo-ligong pamumuhay. Paano mo naman nalaman na mayroong matuwid na pamumuhay at mayroong ligo-ligong pamumuhay? Kasi dito sa Bible, kahit panahon ni Noah, mayroong iniutos ang Diyos sa kanya, nagpapaliwanag ng Diyos sa kanya, nagtuturo ano ang mali, ano ang tama. Doon pa man, unang panahon pa man ni Noah, sinasabi niya ng Diyos, huwag kang makikipagtalik sa kapwa mo lalaki. Meron na. Meron din daw sinasabi na huwag kang papatay ng kapwa mo. Sinasabi rin ng Diyos na huwag mong papatayin yung kapwa mo. Ang pumatay sa kanya, ipapatayin. May mga utos na. Tinuturuan na ng Diyos ano ang tama, ano ang mali. Katulad rin ngayon sa panahon natin ngayon, Romans 3:11. Walang matuwid, wala kahit isa, ang lahat ay nagpakasama at lumihis ng landas. Yung landas na matuwid, lumihis. Ibig sabihin, either kumaliwa ka o kumanan ka, ibig sabihin, ikaw ay namuhay ng against sa kagustuhan o kalooban ng Diyos. Pero mga utos ng Diyos na hindi mo pwedeng hindi susundin. Ang kautusan dito sa panahon ni Moses, ito ibinigay para malaman natin ano ang tama, ano ang mali. Ang dami rin yung utos na hindi mo pwedeng suwayin hanggang ngayon. Ang halimbawa dyan huwag mong kukunin yung hindi mo pag-aari. Yeah. Hindi mo pwedeng yung tanim ng iba anihin mo. Hindi, general lang yun. General na utos yun. Sa lahat ng tao, pwede mong i-apply yun. Yeah. Doon mo malalaman kung ano ang tama at mali. No? Sabi nga dito sa isang verse ko dito ano ba ang kahalagahan ng lumang kautusan o yung law of Moses? Dito sa kautusan na to, pinapaalam sa atin ano ang kasamaan, anong mabuti. Pinapaalam sa atin yung mga kasalanan. Dahil sa lumang tipan sa mga kautusan. Sa lumang kautusan kay Abraham, meron din ditong sinabi sa Genesis 18:19 kung anong ginagawa rin niya, bakit siya nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Meron sa ipakibasa mo. Genesis 18:19. Genesis 18. Pinili ito si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos
sa pamamagitan ng paggawa ng katuwiran, Yeah. matuwid na pamumuhay. Preacher din. Nagpipreach din si Abraham. Anong tinuturo niya? Sa pamumuhay na matuwid. No, kaya kung minsan, pagka tinatanong ng isa, nasan ka yung asawa ng lalaki, ay wala ka, kumaliwain ka. Yun ang ibig sabihin na hindi naging matuwid ang kanyang pamumuhay. So dito sa Bible, makikita natin, ayaw ng Diyos ng liku-likong pamumuhay. Kaya ang Diyos ay maraming beses na nakikipagtipan sa tao, at ang pinakahuli nga, itong pakikipagtipan ng Diyos sa atin ngayon. Yeah. Ito na yung pinakahuling tipanan. Kasi ang susunod rito ay paghuhukom na. No? Paghuhukom. Ano sabihin ng paghuhukom? Judgment time na. Kung ano yung pinabuhay mo rito sa mundong ito, darating na sa atin yung tinatawag na pagsusulit o paghuhukom. Huhukuman na yung ating naging buhay dito sa lupa. Yeah. Sabi sa Bible ay tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Alam niyo ba kung sino maghuhukom sa atin? Sinong judge na hahatol sa atin? Dalawa lang ang hatol sa pagbabalik ni Kristo At either ikaw ay doon sa tagat-tagatang apoy, or dito ka sa kanan. Kasi merong verse doon na pagbalik ni Kristo, pinagbubod-bubod niya yung mga tao sa kaliwa at sa kanan. Actually, yung dinala niya sa kanan, sabi sa kanya ng Diyos, pumasok kayo sa kahariang nihanda ng Diyos mula panalikay ng daigdig. No, meron doon isa na gusto ko sapagkat, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y dinalaw niyo nung ako'y nasa ulungan. Nagutom, pinakain. Nung nagutom, pinakain. Nung nakita natin mahirap, walang damit, dinamitan. Yeah. Siguro nasunugan nyo kasi walang damit. Yung iba siguro nabaha. Pakibasa mo kayo sa saya. Yeah. Dito, datapot magparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian na kasama niya ang mga anghel, kung magagayulokot siya sa kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga parsa. Sila ay pagbubukod-pukurin niya gaya ng pagbubukod ng mga baston sa kanilang mga tupa at kambing. At ilalagay ang mga tupa sa kanyang kanan at tatapot sa kaliwa ang mga kambing. Kung magagay sa sabi ng hari na nangasa kanyang kanan, pagsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo, buhat pa ng itatagan sa libutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, ako'y inyong pininom. Ako'y naging ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinarantan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Hallelujah. Ano yung judgment yan walang sinabi kung ano religion mo Hindi sinabi, ikaw, Nanay Pachi, dahil ikaw born again ka, dito ka sa kanan. No? Anong mga naging basihan ng Panginoon sa sa judgment? Dahil ikaw ay gumawa ng matuwid, ikaw ay nabuhay ng matuwid dito sa mundo dito. Yes. Righteousness. Okay. Tingnan naman natin ngayon, kasi yun ang pinapangaral ni Noah at ni Abraham So kung tayo ay namumuhay ng panahon ni Abraham at saka ni Noah, kung ikaw ay hindi naging matuwid ang pamumuhay mo, malabo ka. Malabo kang mahatulan ng sentensya ng buhay na wala hanggan. Pero, bakit tayo ngayon? Ano ngayon ang pupwedeng? Delikado tayo kasi hindi naman tayo perfecto Sabi nga dito sa binasa natin sa Romans 3:11 walang nakarating sa pamantayan ng Diyos. O, paano tayo ngayon makakaligtas? O, basahin natin ang unang Corinthians 1:30. Unang Korinto 1:30, tsaka Roma 5:10. Ang 30, ang sabi ay ganito. Datapwat sa Kanya kayo'y nasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos. Hallelujah! Dahan-dahan natin, Diyos sa nga. Oo. Datapwat Datapwat sa Kanya kayo'y nasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos ginawang karunungan at katuwiran. at katuwiran. Yeah. Nakita niyo, titigil na muna ako. Righteousness, yun ang ating pinag-aaralan Yeah. Sa aking sinulat na CP ay sa unang Korintos, kay Jesus, nagmumula ang buhay na taglay natin ngayon. Yes. Dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Yeah. Sa pamamagitan din niya tayo ay tinuring
matwid. na righteous. Yeah. Nakita ninyo? Hindi kailangan na tayo ay, although kailangan, pero dahil kay Jesus na naging kaisa natin sa Espiritu, tayo ngayon ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi dahil sa marami tayong ginagawang, hindi dahil sa Sinanay Pachi tumatalaw sa kulungan, hindi dahil sa Sinanay Pachi mabait, nagbibigay ng damit. Kung ano yung mga binanggit dyan, yung ginagawa natin dyan, yung binibigay natin na yan ng pera. Kaya nga sabi ko, huwag niyong nasain na kayong puntahan niyan. Kasi isipin mo, ang pupuntahan niyan, yung mga walang damit na masuot. Di para ikaw ay walang masuot, ikaw na yung pinakakawawang tao, wala kang masuot na damit. Nanay Pachino. Tapos ang pupuntahan niyan, ang pinupuntahan nito, sabi ko nga may salita ako, ayaw nga ng asawa ko, hindi mo nga nabidulubyo. Totoo lang. Mga nasilaban ng bahay, nabaha, na hospital, hindi makalabas, no, may sakit, kailangan ng gamot, gutom na gutom, walang pagkain. No, panahon ng pandemic, ang dami nating natulungan ng mga tao na walang trabaho, hindi malang kung paano makain. No, tayo nga lang dito ang hindi natin naramdaman yung gutom pero maraming kumpanya. Sila, walang trabaho, hindi malang paano makain. Yeah. Tayo nagbibigay sa kanila. Kaya pagdating nitong paghuhukom na to, maaaring masasabi natin sa Panginoon, Panginoon, kailan po kami bigay ng pagkain sa nagugutom. Kasi hindi nila alam No, yung pinapasok ng Panginoon sa kanan, sabi ng Panginoon, sumagot sila Sabi ng Panginoon, kailan po namin kayo binigyan ng damit? Hindi namin alam. Yun yung panahon na ikaw ay nagbibigay ng handog sa Diyos. No, ang tawag natin dyan, handog. Kahandog tayo. Handog sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang mga buhay na handog. Yan yung ginagawa ng katawan natin, meron tayong binibigay rito. Meron pakinabang yung mga taong walang-wala na. Yeah. Okay? Sabi dito sa binasa natin, anong verse yan? Sa unang Korinto 1:30, kay Jesus, Yeah. nagmula ang buhay na taglay natin. No. Spiritually, kay Jesus. Physically, kay Jesus pa rin. Yes. Kasi siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Physical at spiritual, siya ang may likha. Siya ang nagbigay ng buhay. Ano pa? Dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, Yeah. pakiisa, sabihin na nakaisa, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo, no, tayo nakipag-isa, yung Espiritu ni Kristo, tinatanggap natin, ang tawag sa atin, ang Espiritu natin, Espiritu ni Kristo, isa na lang, hindi mo na mapilang na dalawa. Kaya nga ang Diyos, lagi sinasabi sa Genesis, sila isa. Yeah. Dahil sa Espiritu, walang bilang, hindi mo pwede, ay, ilang Espiritu ba ito? Ma-identify mo lang ang Espiritu sa isang hangganan. Masamang Espiritu, mabuting Espiritu. Yan ang Espiritu na nandiyan dyan sa atin. Amen? Yes. Ang sabi rito, siya'y ginawang karunungan. Kaya wala ako, marunong ako Pagdating ng salita ng Diyos, ako'y marunong. Hindi ko masasabi na ako'y bobo. Yeah. Kahit wala akong hawak ng Bible, pag may narinig akong nangangaral, alam ko kung wala sa Bible, nasa Bible. Alam ko kung Pilipit o the radio o the place. Bakit? Sapagkat si Jesus, pag si Jesus ay tinanggap mo, siya ang magiging karunungan. Kahit hindi ka nag-aaral ng grade 1, Yes. magiging kang marunong dahil kay Jesus. Yeah. May mga bagay kang gagawin, kung ito ay isang negosyante, meron pa mga gagawin mga bagay na hindi alam ng maraming negosyante. At tulad ko, marami akong ginagawa, sabi ng iba, ano ginagawa mo yan? Parang kakaiba yung mga ginagawa mo. Sabi ko, sapagkat yan ay tinuturo sa akin ng Panginoon. Nagiging tayo marunong kapag si Kristo yung ginawa natin Panginoon. Yes. Amen! Amen. Magabi lang, doon sa yung dinala namin sa nag-emergency aligaga yung pamilya, hindi nila malaman kung anong gagawin. Wala, ano natin, open na natin sa ospital. Sabi ko, tika muna, kapag pera, mag-iisip ka muna. Pa-check up, wala, pa-check up mo lang. Bibigyan natin ng pambayad sa doktor. Huwag niya kung isang pag tayo na yung Bigla. aligaga. Aligaga. Nagpanik. Oh, panic. Alam niya kung minsan, hindi niya alam kung anong gagawin niya, yung parang nabablanko yung isip. So nga isang beses bumaha Baha, hindi naman mataas, ganyan lang.
Bebe nakita ko ilang pamilya nasa bubong eh. Nasa bubong. Ay, bakit sa bubong eh? Dito lang naman ang bata. Dami yung pwedeng puntahan at takyatin. Sabi niya, kasi natakot kami. Nana namin eh. Katapusan na yata ang daigdig. No? Kaya ang Panginoon, pag siya dumating, ang una niyong marinig sa kanya, huwag kayong matakot, fear not. Fear not, sabi ng Panginoon. Pag siya dumating, basahin niyo ang Bible, every time siya magpapakita sa mga tao, isang salita lang lagi ang una niya sasabihin, fear not. Ito ako. Peace be with you. Kapayapaan lagi yung dali. Ang Panginoon, malalaman niyo kung tunay kayong sumusunod sa Panginoon o naglilingkod sa Panginoon. Kapag kayo payapa, walang takot. Yes. Pero pag ikaw eh, akala mo sumusunod ka sa Panginoon, ikaw ay tinuturuan ni Kuya Joseph ng ganito, pag inutos ay sakal na yung tuto, hindi mo na malaman kung anong gagawin mo. Hindi yung Panginoon. Yeah. Tao yun. Kasi yung tao, masterpiece na manipulation. Manipulation. Controlling. Takutin ka o controlling ka. Pag ang Diyos nagturo sa'yo, kapayapaan, Yeah. maalwan, no? Sabi nga ng Panginoon ay ang aking pamatok ay magaang. Wala itong dalang takot, wala itong dalang pressure, wala itong dalang Yes. pamumulitika, wala itong paligsahan. Kaya malalaman mo yung mga tao naglilingkod sa Panginoon at yung mga naglilingkod sa tao, tingnan mo ang mga ginagawa niya. Una, meron niyang mga kota. Pangalawa, meron niyang mga, pag yan ay nagkamali, meron niyang parusa. Yung sweldo niya, may bawas. Yeah. Pagka naman niya naitingin ng kanyang boss so masipag, meron niya reward, bibigyan niya ng, ibig sabihin nagpapatakbo sa kanilang tao. Ang Diyos, pag yan ang Diyos ang nagpapatakbo, may kalayaan, Nanay Pachi, yan ang number 1. May kalayaan, may kapayapaan, may pagmamahalan. No? Pagka yung mga nakakala nila, naglilingkod sila sa Panginoon, nakita mo, nagpapaligsahan sila, paligsahan, talagang paligsahan. May mga, kasi yung award ng kanilang pinapatayin tsaka yung promotion nila doon sa kanilang boss. Pag ang Panginoon ang pinaglilingkuran mo na, kasarap ng buhay. Amen. Ako nga every Monday, ako yung sabi na sabi ko, Monday. Kaya ako yung, bilis na bilis ako sa araw. Kasi ano ako sa pag-Monday. Bakit? Pag-Monday, tuturo ako ng salita ng Diyos. Yan ang buhay natin ni Kuya Joseph. Kuya Joseph, pagkalinggo, ilang simbahan mo na pinag-preach? 4. Kuya Joseph, 4. Kapag ikaw ay isang mangangaral, ikaw ay sabik na sabik, gusto mong mangaral kasi yan ang iyong buhay. Yan ang buhay na taglay namin ni Kuya Joseph. Yan ang tawag na tinawag sa amin ng Diyos. Ikaw ay mangaral. Yes. Ano mo ang ipapangaral? Katuwiran! Yeah. Dahil kapag tinanggap ng isang tao si Kristo, yun ang ating katuwiran. Yes. That's right. Hindi sa tayo bigla na lang magiging parang anghel. No? Sabi ng Bible, hanggang nandito pa tayo sa lupa. Hanggang hindi pa bumabalik si Jesus, hanggang hindi pa napapalitan ang ating katawan ng katawang hindi na mamamatay. Yeah. Nakita niyo yung ating pagsasadula dito, lagi sinasadula natin lagi, ano? Dadating si Kristo, tayo papalitan ng katawan, yung mga namatay na sumampalataya muling bubuhayin, at kung tayo naman ngayon ay buhay pa, dumating si Kristo, papalitan tayo ng katawang hindi na mamamatay, glorified body. Ano na Pachi, tawag doon, ano? Glorified body, may iba mga tawag doon pag dumating si Kristo. Tapos tayo sasalubong sa Kanya. Yeah. Hindi tayo sasalubong sa Kanya dahil tayo matuwid na tao o tayo perfectong tao. Tayo nagiging perfecto lang o matuwid o banal dahil kay Kristo. Yes. Yeah. Dahil sa pakikipag-isa ng ating espiritu kay Kristo. Pero hindi ibig sabihin, pero wala, ako pala matuwid na. Pwede na ako gumawa ng lahat ng kabalaktutan, ng kasamaan. Hindi. Dahil kapag si Kristo ay ginawa mo ng Panginoon, kung ikaw ang buhay mo'y baluktot, tutuwirin niya ni Kristo. Bago dumating si Kristo, mayroong instant, mayroong mabilis yung kanilang pamumuhay sa pagiging matuwid. Kung dati babaero, biglang magiging hindi na babaero, matuwid na, likulikong pamumuhay. Kung dating lasendo, babaguhin. Mayroong mabilisan. Meron namang matagalan, merong taon ako bago ako masasabi ko na ako'y sumunod talaga kay Kristo sa kanyang lakad sa mundo nito. Yeah. Pero hindi pa rin ko masasabi na ako'y perfecto. Marami pa rin pagkakataon
araw na ako'y nagkakamali pa rin, nakakagawa pa rin ako ng mali. Yeah. Pero ayaw ko nang gumawa ng mali. Iba yung nakagawa ka ng mali, iba yung gusto mo gumawa ng mali, at ayaw mo nang gumawa ng mali. Yeah. At kapag ayaw mo nang gumawa ng mali, ikaw ay nagpasya na, doon darating ang tulong ni Kristo. Amen. Kasi ang Diyos hindi ka niya ipomoses. Yeah. Ang demonyo namomoses ka. Kahit ang ibig sabihin ng pinoses ka, yung katawan mo inagaw, kahit ayaw mong gawin, gagawin niya yan kasi pinoses yung katawan mo. Ang Diyos hindi ganon. Tinanggap mo si Kristo? Sino sa inyo kailan? Ako kasi nung tinanggap ko si Kristo, kahit tinanggap ko na si Kristo, gumagawa pa rin ako ng ano parang wala pang pagbabago yung pamumuhay ko Kasi nag-uumpisa pa lang akong baguhin ni Kristo ng panahon na yun. Yeah. Matagal, taon siguro. Sisigarilyo pa rin ako, nagiinom pa rin ako, nambababa. Lahat ng inyong kasalanan, ginagawa ko pa rin. Ang hindi ko lang nagawa, pumatay ako ng tao, musik na. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, si Kristo na aking katuwiran, Amen. kung siya'y aking tinanggap, yung liko-liko kong buhay, Yeah. unti-unti, nagbabago ako. Bakit? Kasi ako'y nagpasya. Salamat sa Panginoon. Yes, yes. Ang tipanan na ito, sa bagong tipan, ito'y tipan ng kapatawaran. Amen. Kung ikaw ay nagsisi. No? Hindi ka pwedeng patawarin kung hindi ka nagsisi. Halimbawa si Jojit. Halimbawa lang ha, para malaman natin na kailangan magsisi. Jojit, teka tayo. Si Jojit, isang pamilyadong tao. Normal ito sa buhay ng halos lahat ng tao sa mundo ito ha. Si Jojit, isang mayaman, maraming pera, may asawa, guwapo, may magandang kotse, Okay. maraming pera, merong pamilya. Pero dahil ang katawan na yan ay hindi kayang disiplin, hindi kayang pasunurin mismo ni Jojit, basko si Jojit ay namumuhay sa pita ng laman. Wala si Kristo ha, hindi wala muna si Kristo ha. Lahat ng gusto ng laman niya, hindi. Kahit ayaw ni Jojit, Yeah. wala magagawa kung sumunod sa kanyang laman, sa kanyang pita. Yung nasa ng laman, yung kagustuhan ng laman. Amen. Ano yung mga kagustuhan ng laman? Number one yan, sex. Yes. Sex. Oo. Ay, alam niyo, kagabi lang, nanonood ako, documentary, alam niyo ba yung HIV? Yeah. Sa buong mundo, tayo pala ang number one ngayon na 500% ang increase ng sakit sa Pilipinas. HIV, saan nakukuha yun? Pakikipagkalit sa kung sino-sino tao. At ang may sakit ngayon ng HIV, teenager, ang karamihan, hanggang mga edad 30, dyan sila nakakakuha ng sakit ng HIV. Yeah. Alam niyo yung HIV, yun yung papatungo na sa AIDS yun. AIDS. Yeah. Sakit sa sex. At ang 98% na pwedeng pumigil doon, kung ikaw mahilig ka sa sex sa kung sino-sinong tao, pupunta ka sa, may bili na naman ng sex Pabayad ka ng pera, ang nakaka-protect ka pala ron, yung condom. Kasi nakukuha 98% sa sex yung pakikipagtalik sa iba-ibang tao. Kapag ikaw nakipagtalik ka sa merong sakit, pagkatapos mong talik, talaga niyo yung sakit. Yeah. At yung sakit na yun, hindi mo muna yung makikita sa katawan mo kung ikaw ay nakipagtalik na yun. Kasi bacteria yun. Nakipagtalik ka. Makikita mo yun mga ilang taon na ta bago makita yung sintomas ng sakit. Dire-diretso sa AIDS. Kaya meron tayo pa yung pinatawag pandemic ba tawag doon? 500% ang increase. Araw-araw merong reported na 5 yata hanggang 10 tao. At ang pinakamalaki ng porsyento na yan na nahahawa ngayon sa segment dito sa region mo, Cavite, number 1. Kaya, mag-ingat tayo kasi yung katawan na yan, pag nagkasakit yan, hindi ka na makakahanap buhay sa paalagaan. Yeah. Halimbawain ko lang si Jojin.
Wala pa si Kristo. Sa harap ng maraming tao, baka ang tingin natin dyan, ito'y matuwid ng pamumuhay, may pamilya. Pero hindi natin alam, marami ang ginagawang kabaluktutan. Kaya tawag sa buhay na hindi matuwid, kabaluktutan eh. Tawag natin, kabuktutan. Hindi tama. Maaaring meron ng number 1, number 2. Kasi mayaman eh. Pangkaraniwan na kilala kong mayaman na hindi Kristiyano. May number 1, may number 2. May number 3 pa nga eh. Kahit nga walang pera eh. Kahit sabihin mong ordinaryong tao lang eh. Meron yung mga sideline. Pangalawa, alam niyo yung cellphone na yan? Dokumentary, papapanood niyo sa sa TV, ang dami ng dokumentary na pinapalabas niya kasi ini-call ng mga tao sa Pilipinas. Alam niyo kung saan nila nakukuha yung sakit? Mga teenager cellphone, meron silang grupo. Maraming tao, mabilis lang palang sumali sa mga app. Mag-date kayo, kahit hindi mo lang mag-date kayo. Kasi parang hindi pa karaniwan, 500% ang increase. Tayo ang number 1 sa buong mundo. Nanay Pachi, according sa red. Sinasabi rin niya na CJ, nasa DSWD. Number 1 problema ngayon ng Cavite, wala tayong alam-alam. Yung sakit na AIDS. Merong isang yung babae. Yung asawa, Kristiyano. Yung babae, nagkasakit AIDS. Nagkasakit. Kristiyano, hindi pala Kristiyano. Kasi yung lalaki, hindi alam ng lalaki, dahil siya hindi Kristiyano, nakikipagtaling pala sa ibang tao, yung sakit na ipasa niya sa kanyang asawa, yun ang mas malupit. Kaya, hindi na lamang sigarilyo yung tinumulat ko sa inyo. No? Yung sigarilyo, marami hindi makapaniwala, ayaw nilang tanggapin na yun ay mali o baluktot yan eh. Kasi lang, sigarilyo lang, dami naninigarilyo. Hindi na nakawag ka rin kablo, magkakaroon ka rin ng sakit. Baka kayo akala nyo, wala naman akong sakit eh. Makipagtali ka ulit sa akin number 2. No, hindi na prostitute na yun ang nangahawa. Dati, nung araw, yung sakit na yan, nangahawa lang yan ng LGBT, mga bakla. Ngayon, hindi na yan. Ang number 1 na yun na nagpapahawa, hindi bakla, hindi tomboy, kundi mga normal na tao, mga teenager na yun. Pero siyempre, yung may sakit na yan, hindi pwedeng expose kung sino yan kasi bawal yun. Masiraan yun ang kanilang pagkatao. Eh yung iba, ini-interview, nung nalaman nila sila may sakit, parang nagdadamay, parang nagbibigay ng free sex. Mga bata, mga teenager. Parang nagalit sila sa kanilang sarili o sa mundo o sa Diyos. Free sex, ang dami nila dyan sa app. Mabilis lang pala. Yung magde-date kayo na hindi kayo magkakilala. Masama noon, pag uwi mo, dahil mayroon kang asawa, malilipat mo sa asawa mo. Baka hindi lang ikaw ang magiging may prediction na ng Pilipinas. Ito magiging number 1 dati sa Africa yan eh. Yung AIDS na yan, sa Africa yung dati number 1 sa Amerika. Ngayon, ang Pilipinas, ang magiging huwag naman sana. Dahil sa dami ng reported na case. No, hindi nyo malalaman na may sakit kayo. Malalaman nyo lang na kayo may sakit na. Kapag kayo nagkasakit, tapos nagpa-test kayo. Yung lagi kayong nagkakasakit, yung laging paano-anong sakit nyo. Pag nagpa-test ka, yung tinatawag na HIV test, makikita positive ka. At yung sakit na yun, hanggang sa ngayon, wala pang lunas yung AIDS na yan. Ano pa siya, meron na ba? Walang lunas. May lunas na ba yan? Tatagal lang konti buhay mo. Pero yung immune system mo, hihina. Dadapuan ka ng sari-sari sakit. Pag nagpa-test ka doon sa HIV test, makikita mo positive ka sa AIDS. At kapag ikaw ay positive sa AIDS, ikaw ay isang apoy na buhay magkalat ng sakit na yan. Kapag ikaw ay nakipagtalik either sa iyong asawa, or nakipaglandian ka sa iba, may number 1 na number 2 ka, yun ang pinakamabilis mong kakalatan ng sakit. Hindi nakikita. Hindi mo malalaman na may sakit ka na. Kasi, paano mo? Hindi mo
lumipas ang araw, malalaman mo, nakakasakit ka na. Pag nagpa-test ka, makikita mo positive ka. Hindi mo alam ang hawa ka na ng maraming tao. Ang pinatututunan tayo, no? Very informative. Bakit? Panahon pa ni Abraham, nangangaral na ng matuwid na pamumuhay, huwag niyo yung gawin. Masama yan, huwag niyo yung gawin yan. Pero hindi siya pinapakinggan. Dumating ang judgment day. Sino lang ang nakaligtas? Siyempre lang, pati yung kanyang asawa at saka ilang anak. Ito sila. 7 lamang sila, doon nagmula ang lahat ng tao sa daigdig. Tayong lahat doon nagmula. Una, si Noah, nagmula kay Evan, kay Adan. Kay Noah, kasi buong daigdig. Dahil sa kasamaan ng tao, ayaw pakinig ng tao sa mga ngaral. Si Abraham, nangangaral ng matuwid na pamumuhay. At pinapakilala. Ano sumunod? Judgment. O pangalawang tipan kay Abraham, o ito yung mga kautusan, ito yung mga susundin nyo, ayaw pa rin makinig. Anong nangyayari? Judgment din! Pinapangaral ng mga Israelita, pinapangaral sa buong daigdig. Kaya nga sa lahat ng lugar sa buong mundo, mayroong mga Israelita kasi every time hindi sila susunod doon sa kasunduan na ibinigay sa kanila. Nakaroon sila ng sumpa. At ang isang sumpa dyan, ikaw ay pangangalatin ng Diyos sa buong daigdig. Okay, nandito na tayo, bagong tipan. Ano ngayon dito sa bagong tipan? Ito ba'y mabisa? Napakabisa. Tingnan natin kung gaano ito kabisa. Basahin natin ang pero bago ko basahin itong Roma 3, papasahin ko muna itong Galatia 3, 10, 12. Ang kautusan, no, binabanggit ka ng pangalawang tipan kay Moses, tipan kay Abraham pala. Ang kautusan, Ang kautusan ay hindi sa pananampalataya. ay hindi nakabatay sa pananampalataya. Ay tinatawag dyan yung kautusan ng law of Moses. Yeah. Hindi kaugnay yung faith dyan, walang pananampalataya. Yeah. Alright? Kaya alam natin, saan naman ngayon tayo? Roma 3:20. Yes, natin paki. Hanggang 26. Roma 3:20 hanggang 26 sabi rito. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos Yeah. sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Binabanggit yan yung tipan kay Abraham. Yeah. Tipan kay Abraham, nanay Pati, di ba? Yung law of Moses, o yung kautusan na yan, o nandito sa Bible natin, yan ay ibinigay kay Moses nung sila ay galing sa Egypt. Doon nag-umpisa yung ano na yan. Kaya ang tawag sa kanya, law of Moses, kautusan ni Moses. Sabi dito sa Roma 3:20, walang tao Yeah. na mapapawalang sala o mapapatawad Magiging ganap. Or ganap. sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yeah. Bakit? Kasi dito sa bagong tipan, ito yung tipan ng pagpapatawad ng Diyos. No, di ba sabi doon, at inangat ng Panginoon ang kapa bago siya pinatay at pumunta ng langit. At inangat ng Panginoon ng kopa, baso yun nanay Pati, no? Inumin ninyo ito ang aking dugo na pinagtitibay, ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ang tipan na yan ay tipan ng pagpapatawad. Yes. Kaya kapag si Kristo tinanggap mo, humingi ka na ng tawad, 100% patatawarin ka. Yes. Kasi ang tipan na ito yung tipan ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na ating ginawa. Ewan ko kung meron ditong isang hindi nagkasala. Si... Ano pangalan nila? Hindi ka. Pangalan mo. Si Hormel. Kahit si Hormel, hindi yan nagkasala yan. Kahit sino. Kahit ako, si Kuya Sosay, lahat tayo, walang taong hindi nagkasala. Pero ang tipan na ito kay Kristo, kahit anong uri pa ng kasalanan ginawa mo, kahit ikaw ay martyr ka pa ng tao, kahit gaano karami pinatay mo, Yeah. kapag ikaw ay nagsisi, pinanggap mo si Kristo, ang tipan ng kapatawaran o pagpapatawad sa atin ay igagawad sa iyo. Siyempre, alam natin yung totoong humingi ng tawad, alam din natin yung hindi totoo. No, example ko nga si Jojit kanina, o may babae nahuli ng asawa. Pag nahuli, siyempre, hindi ng tawad. O alam mo ba na kapag nahuli na sa kasalanan, maaaring
Maaaring may totoong humingi ng tawad. Meron naman kaya lang humingi ng tawad dahil ayaw niyang paparusahan. Yes. Kasi yung batas ni Moses, meron niyang kaparusahan lagi pag ikaw ay sumuway. Katulad yan ng batas natin ngayon sa batas ng ating Pilipinas. Pag ikaw ay sumuway, meron kang kaparusahan. Nagnakaw ka. Marami na tayong nahuli rito. Nagnakaw. Ayoko nga yung tao makugulong. Gusto ko hanap buhay ibigay. Pero dahil meron batas ang tao, tinatawag natin dyan ay saligang batas. Di ba yung batas ni Moses, ha? Pero karamihan dyan sa batas na yan, galing doon. Nanalipat yun ang pinakaugat niya ng batas ni Moses. Pinag-aaralan nga ng mga abogado yan eh. Yung batas ni Moses, nakikita nila dyan pala galing lahat. Ano sa karamihan ng batas? Dyan ang galing sa batas ni Moses. Ginagaya lang natin, ina-adapt natin. At sa Pilipinas, meron tayo tinatawag na saligang batas. Pag ikaw ay gumawa ng kasalanan, according sa batas natin, ikaw ay lilitisin. At doon sa ating batas, saligang batas, nakalagay doon ano parusa doon sa sinuway ng bata. Yeah. Doon sa ginawa mo. O katulad ngayon, may nakakulong na senador. Lilitisin na siya. Si Senador Bob Revilla. At according sa balita, marami pang susunod. Lilitisin sila according sa ating saligang batas. Pag sinabi doon, ang nagnakaw, ito yung parusa mo. Yun yung parusa. Ito, 10 taon o ilang taon ka gugulong ka. Ang tinanggal lang sa atin ng batas ni Moses sa batas natin, yung kamatayan. Wala tayo na yung batas na parusa kamatayan kasi tinanggal. Dati yata meron no? Dati meron. Tinanggal ng ating mga mambubutas ng mga mambabatas. Mga congressman. Mga congressman ang tawag. Sila yung gumagawa ng batas. Yeah. Yung mga congressman, sila gumagawa ng batas. Pero dito sa atin, sa local, meron din gumagawa ng batas. Kaya kasi di ba yung tinatawag natin mga kagawad? Yeah. Local law. Local law, yeah. Local. Ordinansa. Ordinansa. Batas yun eh. Pero yung batas doon sa buong bansa, sa atin, tayong lahat dito ay nasasakop tayo ng batas ng ating bansa. Hindi tayo nasasakop ng batas ni Moses, wala na tayo ron. Yung iba lang mga religion, pumapasok pa rin sila ron. Ang batas natin, kapag ikaw ay nagnakaw, lilitisin ka. Habang ikaw ay nililitis, nakakulong ka. Yes. Merong mga paglabag o pagkakasala according sa ating saligang batas na pwede kang magpiyansa. Pero maraming mga paglabag doon na hindi ka pwede magpiyansa. Katulad nga ng mga senador ngayon, nakakulong. Hindi sila pwede magpiyansa. Kasi yun ang sinasabi ng batas. Paano naman tayo doon sa batas ng Diyos? Lahat tayo nagkakasala. Ulit, sa batas ng tao, lahat tayo nagkakasala tayo. Napakarami na nating batas kahit yung mga local law natin. Ang number 1 na batas natin, baka marami din sa atin nakakalam. Batas number 1, lahat tayo dapat magbayad na buwis. Kaya meron tayong tinatawag na sedula. Taon-taon kailangan magbayad ng ano na yan. Pinapaalam ko lang yan, hindi naman ako tagahuli ng lumalabag sa batas. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ko mo tayo nakalabag sa batas ng tao, tayo ay nagkasala sa Diyos o ikaw ay paparusahan na ng impyerno. Hindi ganun. Iba yun. Iba yun. Pag ikaw ay nagkasala sa batas ng tao, pwede kang parusahan dito lang sa habang nabubuhay ka. Tuloy yung ating marriage contract. Marriage contract, pag-asawa. Pag namatay na yung asawa mo, pwede ka na mag-asawa ng iba. Tapos na yung batas na tumatali sa inyo. Kasi yung marriage contract, yun ay legal na papel. Yeah. Na sinasabi, Joji, meron kayong kasal ng asawa mo, hindi ka pwedeng magpagano. Pag ikaw ay ng babae ka, tapos nireklamo ka ng asawa mo, kulong ka. Yeah. Oo, may batas tayong ganun. Kaya lang nga, siyempre, sinasabi natin, ang batas ng tao mahina marami hindi yan pinapatupad. At maraming gumagawa ng paglabag sa batas ng tao. Pero hindi ibig sabihin na impyerno na pupuntahan mo. Pero sinabi rin ng Panginoon, sundin natin ang batas ng tao. Sinabi ng Panginoon, huwag tayo lumabag sa batas ng tao, sundin natin ang batas ng lupa. Yes. Pero pag yan ay bumangga sa batas ng Diyos, ang susundin natin yung batas ng Diyos. Meron kasing general law ang Diyos. Halimbawa, meron tayong batas ha.
hindi ka pwedeng mag-asawa ng dalawa. O hindi ka pwedeng makipagtalik. Meron pa tayong batas na lalaki, hindi pwedeng makipagtalik sa kapwa lalaki. Wala, ayan o. Batas natin tungkol sa mag-asawa, hindi ka pwedeng mag-asawa ng dalawa o tatlo. Pag sinireklamo mo ng asawa mo, ang parusa sa iyo, ang kaso mo, bigamy, sabi ba, di ba? Bigamy ba? No? Bigamy, kulong ka. Kulong ka sa batas natin. Sa batas naman ni Moses, pag ikaw lumabag doon sa sexual, ang parusa mo naman, kamatayan kapag ikaw ay nagtaksi. Sa batas ng tao, pag ikaw ay nagnakaw, kulong ka rin. Sa batas ni Moses, ang pagnanakaw parang puputulin ng ganito, puto ng kamay. Iba-ibang klase. Iba-iba. Pero sa batas ng Diyos, kapag ikaw ay isang makasalanan at lahat naman tayo ay sinabi ng Diyos na makasalanan, walang sino mang makapagsasabi na siya hindi makasalanan. Sa batas ng Diyos, dapat si Kristo ay ginawang Panginoon, humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Ang pangako ni Kristo, ikaw ay patatawarin. Kasi nga yung tipan na ito, yung tipan ng kapatawaran sa mga kasalanan. Yeah. At kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, ang tinatanggap mo yung Espiritu ni Kristo, ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, yun ang iyong katuwiran. Yes. Ang hindi ang magiging basihan ng ating pagiging matuwid, hindi yung batas. Maraming tao, ako naman ay mabayad, ako naman ay maano sa batas. Walang taong nakarating sa pamantayan ng Diyos, lahat tayo ng mga kasalanan. Kaya si Kristo, muling nakipagtipan dito, tinatawag natin na bagong tipan. Kaya yung mga nakalagay dyan sa bibig natin yung covenant. Kasi sa pamantayan ng Diyos, doon sa kautusan, walang nakakaabot. Walang makakaabot. At kung ang pamantayan ng kaligtasan ay yung pagsunod sa kautusan ni Moses at yung batas ng tao, wala pa rin makakaabot. Yeah. Impyerno lahat ang pupuntahan natin. Pero dahil sa kahabagan ng Diyos, ito babasahin ko na ito dire-diretso, sabi ni Rod, tapos na lang. Walang taong mapapawalang sana sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sa law. Batas man natin yan ng tao, o batas man ni Moses yan, o batas man ni Noah, o ano pa man, wala. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ng mga law ay ipaalam sa tao na siya ay nagkakasala, lumalabag. Amen. 21. Ngunit ngayon, nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Yeah. Paano? Ito'y hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moses o batas ng tao o kahit na ano pang uri ng batas, kundi ginagawang matuwid, righteous ng Diyos ang lahat. Nananampalataya. Yeah. Hindi lang tayo maging Hudyo, lahat maging Hentil, lahat. Ginagawang matuwid o righteous ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Amen. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano daw tayo magiging matuwid? Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Yeah. Paano ba nakukuha ang pananampalataya? Ito'y nakukuha sa pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Yes. Paano kayo makakarinig ng tungkol sa pananampalataya kung hindi nangaral si Kuya Soseng, si Rod, ako, si Nanay Pachi at lahat ng mga ngaral? Kaya pinakamahalaga yung mga duty, yung mga trabaho ng mga ngaral. Bakit? Ang mga ngaral yan ang nangangaral ng kaligtasan ng pagiging matuwid ng lahat ng tao sa mundo nito. Amen. Sa pamamagitan ng tipan ni Kristo ng pagkakatawa. Patuloy mo na ito. 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sino man na nakaabot sa panuntunan, kaluwalhatian ng Diyos. 24. Ngunit, dahil sa kanyang kagandahan loob, grace, na walang bayad niyang ibinigay, libre, sila ay itinuring na matuwid, righteous, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Yeah. 25.
Siya ang inihandog ng Diyos. Yes. Inialay ng Diyos, inihandog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo Yeah. ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Yes. Sa 26, at itinuturing ng Diyos na matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Amen! Amen. Ayaw tayo na. Ayaw tayo na.